Hello everyone! Welcome to my channel! Sa hindi pa po nakasubscribe, please consider to subscribe our channel. Thank you so much! For today's video, pupunta tayo sa Chiashan Monastery. Mula sa Taipo Station, sasakay ka ng bus 20B. Mura lang naman ang pamasahe, $7 something. But before that, pwede kang magdala ng mga snacks mo or food na pwede nyo kainin doon. Halimbawa, magutom kayo. Tapos bababa ka sa Tongchi Road. Ito yung signboard. Tandaan nyo lang yan guys. Tapos turn right ka. Tapos makikita mo yung pangalan ng road na yan. Sundin mo lang yan. 20 minutes na paglakad bago mo marating itong Chiashan Monastery. Tapos ito yung entrance. Dapat guys, kailangan kasama mo yung taong nag-book sa inyo dito sa loob. Tapos bibigyan kayo ng visitor ID. Ito na yung Chiashan Monastery. Pero dapat wag maingay pag nandyan na sa loob. Dahil bawal na bawal yan. Kasi ang lugar na to ay very religious para sa mga Chinese. Kasi dito yung nakatira yung mga goddess nila. Yung mga tao na pumupunta dito ay sila ay nagpe-pray or study. Kaya bawal mag-ingay sa loob. Hello guys! Nandito po kami ngayon sa Chiashan Monastery. Welcome to Chiashan Monastery. Dito sa Chiashan Monastery, hindi ka basta-basta makapasok dyan. Kailangan mo pa mag-book bago ka makapunta. Dahil binibilang lang ang tao na pwede makapasok dyan. Hanggang 6 lang every booking. Simple lang naman guys, kung gusto nyo pumunta dyan, mag-book lang kayo, then hintayin nyo yung confirmation. Sa unang lapag mo, ito yung makikita mo doon sa loob. Ito yung panoramic view kapag nakatayo ka dito sa Sishan Temple. Guys! Ituto ko kayo sa Chiashan Monastery. Let's go! Meron 2 general soldier statues doon nakatayo sa harapan ng pintuan doon sa entrance. At paano mo ma-distinguish ang 2 general soldier na ito? You can look at their mouths. Titingnan mo yung soldier na ito, nakasarado yung bibig niya. Ang ibig sabihin niyan, tumahimik. At sa kabila naman, yung general soldier, naka-open yung bibig niya. Ang ibig sabihin, pwede kang tumawa or magsalita. Papasok na tayo sa Gate of Liberation. Pagpasok mo sa loob, nakikita mo ang 2 punong kahoy. Isa sa right at isa sa left. Yan ay tinatawag na Podocarpus pine tree. The tree on the right, that tree is allowed to grow naturally. The bell tower, Maitra Hall, and the drum tower. Facing the main hall, the tree on the left has been carefully pruned manually. Kapag nakita mo ang 2 puno na ito, the tour guide in the temple will usually ask, alin sa 2 punong kahoy na ito ang pipiliin mo? Different people will have different answer in their minds. Ito ang unang statue ang madatnan mo doon sa loob. Ang unang makikita mo. Ito ang tinatawag na Maitreya statue. The drum tower.
Pagpasok mo dyan sa loob, may makikita kang 4 na malalaking punong kahoy. Entrance paakyat sa drum tower. Yan ang malalaking 2 punong kahoy sa left side. Hello guys, dito na ako sa loob ng Chiashan Monastery. Ito lamang ay part only ng Chiashan Monastery. Ito yung unang statue, ang unang madatnan dito sa loob. Bawal ingay kasi maraming pumupunta dito. May mga tour guides sila. Thank you. Yan lang muna po. Ang 4 na malalaking punong kahoy ng Bodhi na ito ay nagsisimbolize ng 4 immeasurable hearts of kindness, compassion, joy, and equanimity. Kaya kahit isang peraso na dahon na mahuhulog sa ground, hindi allowed ang tourist na kumuha. Ito naman ay tinatawag na wito. Ito ay makikita mo dun sa likod ng Maitreya statue. At ito ang 2 punong kahoy sa right. Hindi ko lang siya masyado nakuhanan ng video. Ang nakikita nyo ngayon, ito ay tinatawag na Mahavira Hall. Diyan nyo makikita ang 3 malalaking Buddha. In the middle, ito ay tinatawag na Sakyamuni Buddha. Ito ay in charge of the central Saha world. Next on the right, ito ay tinatawag na Medicine Buddha. Ito ay in charge of the eastern blaze light world. Last, on the left, ito ay tinatawag na Amitabha Buddha. Ito ay in charge of the western paradise. Hindi allowed ang cellphone sa loob na papasok ka tapos mag-video. Hindi ka allowed dahil allowed lang yung mga taong magpipray dyan sa loob. At ito yung tinatawag na General Gate. Yung tinatawag na Guanyin Hall, where the 6-armed Royi Wheel Guanyin Bodhisattva. The wooden statue of Guanyin has a kind face and a perfect mind. At ito naman ay tinatawag na Loijia Pool. The water in the pool reflects the sky mirror. Ang tubig na lumalabas dyan ay nagsisimbolize ng endless life. Lahat naman ng visitors ina-allowed na kumuha ng tubig to worship. Fill a wooden bowl with clean water at the pool. Hold the water bowl with both hands and walk on the path of mercy and deliver it to the Guanyin place without leaking. At yan ang large bronze water vessel. Yan ay tinatawag na the 1000th wishes ponds. Means, which contains the wishes of all living beings. Galing sa iba't ibang lugar. Bago ka mag-offer ng tubig, mag-wish ka muna or mag-pray.
Finally, I reached the last part of the monastery. This is Guanyin statue. At siya ay tinatawag din sa pangalan na Konyam. Guanyin statue ay may 76 meters high, made of copper. The white paint on the outside is said to be a dust-proof paint, which can keep the Guanyin statue white for a long time. Pag na-reach mo na ang statue ni Guanyin, yan ang makikita mo. Pag nandoon ka na sa taas, makikita mo ang buong hall ng Guanyin courtyard. Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Sana ay may natutunan kayo at sana ay nagustuhan nyo. Maraming salamat. Sana ay nakatulong. Sa hindi pa nakapunta, ito na ang guide para sa inyo. Thank you so much. Hello guys! Uuwi na kami! Thank you for watching! Bye-bye!